So yun mga kabiyaya, mga Dapper Cats, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Ito na yung sinasabi kong part 2. Tingnan natin dito kung gaano kabayas kung sino nga ba talaga yung bias. TVJ ba? Mali. TV5 ba o ang GMA? At may mapanood din tayo dito kasi nung nakaraan sobrang haba kasi nung upload ko. Kaya hindi ko naidugtong doon, nawala din sa isip ko yung kakasuhan daw tong si Paolo Contis. At eto, tingnan nyo mayroon din mga dito, Paolo Contis na galit. Oo, pagsabay-sabay na natin to lahat. At eto, GMA. No, tingnan nyo kung gaano to kabayas At hindi ibinalita, hindi ibinalita ng GMA. At ito yung Paolo Contis may banat sa mga vlogger. Yun gusto ko sa'yo, lumalaban. Okay, syempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, unahin natin to. Ito to. Unahin natin to. Itong sabi ng GMA, no? So, ito. Sabi ng GMA News. Yan nakikita nyo dyan sa screen. GMA News. Patuloy na gagamitin ng television and production exponent. Wow. INC tape ang Itbulaga sa kanilang noontime show habang wala pang final o bagay Tagalog, final o Tagalog, okay, final na decision ang Intellectual Property Office or IPO tungkol sa kung sino ang tunay na may-ari ng Itbulaga. Okay. Ang title ng GMA, ito. Tape INC, umaasang di gagamitin ng TVJ ang Itbulaga habang di pa final ang decision sa copyright claim. Okay. Isipin nyo maigi No, 'di ba dati sinasabi nila Annette Gozon, nila Pilaypi Gozon na sila daw ay pumagitna sa issue ng Tape INC at ng Tito Vic and Joey. Pero ano to? Unang-una ito pa. Hindi nila binabalita kapag natatalo ang Tape INC. Oh, promise yan. Mamaya, pakita natin. Diyan ka lang kayo. Pangalawa, first time ever po kasi nung mga panahon ng Tito Vic and Joey ay nasa GMA pa, ay never pong pinalabas sa GMA channel. Ilang subscriber nasa 43 million nata. Never nilang pinalabas sa kanilang YouTube channel ang live ng Tito Vic and Joey sa Itbulaga nung panahon na nandun pa sila. So eto, dito naman tayo. Basahin natin yung mga comment dito. Malamang pinukpok to ng mga basher. Ayan meron palang meron palang nakalagay. Ito. Balitang bayan. Patuloy na gagamitin ng television and production exponent INC tape ang Itbulaga sa kanilang noontime show. Nga pala, nabasa ko na. Sa isang pahayag, sinabi ng tape legal counsel Attorney Maggie Garduque na ay iginagalang nila ang batas. Kaya susundin nila ang proseso. So, tanong, paano nyo sinunod? Habang nagpo-proseso nga, ginagamit nyo yung titulong Itbulaga. So, paano sinunod nyo yung proseso? Paano nyo ginalang? Paano? Oh my God, you eating manner ba? Alam nyo ba yung eating manner? Okay. Nitong Martes naglabas na ang desisyon ng IPO na ikinakansela ang trademark registration ng Tape INC para sa pangalang Itbulaga at EB. Sa press conference nitong Miyerkules, sinabi ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon na dapat itigil na ng tape ang paggamit ng Itbulaga. So dapat yun naman din talaga.
At ito pa, bakit daw nagpa-presscon ang Tito Vic and Joey? Pakialam nyo. Eh kung gusto nyo, magpa-presscon din kayo dun sa inyo. Sira ulo ba kayo? Pati ba naman yung pa-presscon, papakailaman nyo? Hindi magpa-presscon kayo dun sa sa studio nyo. Walang pakialam, walang basagan ng trip. Trip ng Tito Vic and Joey magpa-presscon dun, pinapakailaman nyo. Kayo ba gumastos? Kayo ba nagpa-presscon? Ba't kayo nangingialam? Bida-bida rin kayo no? Ano kayo pala decision? Sira ulo tong mga to na-i-blood nyo ako Ito, paliwanag ng tape sa inilabas nilang pahayag. Mawawalan ng saysay ang kanilang apela kapag susundin ang gusto nila Tito Vic and Joey. Sinabi rin ng tape na dapat hindi gamitin ni Tito Vic and Joey ang Itbulaga sa programa nito habang hindi pa final ang decision or final decision. Sino kaya hindi sumunod? Okay na, ulitin ko Sinabi rin ng tape na dapat hindi gamitin ni Tito Vic and Joey ang Itbulaga sa programa nito habang hindi pa final decision. Ba't kayo gamit-gamit nyo pero hindi pa nga final decision? Kayo na mismo nagsabi, di ba? Si Paolo Conde, sabi niya, legally, mahaba pa ang laban, wala pang final decision. Ibinalik ko lang baka magalit na naman kayo Ibinalik ko lang, no? Di ba kayo mismo nagsabi, mahaba pa ang laban, hindi pa tapos ang laban, legally. Pero bakit gamit-gamit nyo? Ibig sabihin, sino yung hindi rumispeto sa proseso ng batas? Hindi kayo. Tigilan nyo yung nagugutom na ako. Ayun ako, malunok ko kayo. Okay, wala na. Okay, dito naman tayo dumako. Dako tayo dito sa isa. Ito, dito tayo. Ay, tignan nyo yung mukha ni Paolo dito. Gina G. Ito. Tignan natin to. Yan. Ay, ito ba yun? Ito. Sabi ni, nakita ko lang to sa post. Hindi ko po kasalanan kung ito ay totoo man o hindi. Hindi ibinalita ng GMA News na simula bukas December 6 ay hindi na pwedeng gamitin ng TPINC at GMA7 ang title na Itbulaga sa kanilang inaangkin at ninakaw na noontime show. Oh my God, you eating my name. Ang sakit no? Ninakaw tapos inangkin pa. Inangkin na nga, ninakaw pa. It's so hurt. Ang sakit nun ninakaw na, inangkin pa. Iligit kayo dyan, bala kayo dyan. Hindi ako nagsabi yan nakapost yan sino to? Si Rolando, si Carvalho. Legit Dabber Cards kasi to. Tingnan nyo kung gaano kabayas ang GMA. Bakit hindi nila nireport yun? Kasi nakakahiya. Masasaktan kasi yung tape pag nireport nila yun Ito tuloy natin yung bagbabasa. Kinatigan. Kinatigan or parang kinampian, tama ba ako? Yung kinatigan, no? Parang kinampian. Ay, hindi. Kinatigan. Ano bang ibig sabihin ng kinatigan? Ang lalim nito, Sir Rolando, hindi ko alam tong ganitong mga salita. Kinatigan. Ano mo ibig sabihin ng kinatigan? Sige, basahin natin. Kinatigan ng batas matapos ang mahaba-habang pagdinig ang grupo ng original na Itbulaga sa pangunguna ni Tito Vic and Joey or ang TBJ. Patunay na TBJ sa kanilang testimonya na sila ang may-ari, bumuo ng titulong or title at konsepto na Itbulaga simula noong 1978. Hindi ako manonood ng show ng TBJ Dabarkad sa TV5 tuwing tanghali, ngunit naging parte naman talaga ng buhay natin ng original na Itbulaga. Dahil ang pinaka 100% na katotohanan na nangyayari at katotohanan talaga na nangyari sa Pilipinas na naging parte na ng buhay natin ng Itbulaga at ang Tito Vic and Joey. Ngunit, eto na siya.
Ay, hindi pala. Tapos na palang basahin yun. Alam naman nating lahat na TVJ talaga ang may-ari ng titulo at buong konsepto ng minsang nag-number 1 noon time show. More than 4 dekada. Oo, bueno, decades ago. 4 decades. Decades. Alam niyo yung decades? Bili ka ng pag gusto mong bumili ng pantalon, yung medyo makapal, decades. Wala lang. Lalagyan ko lang ng kalokohan para matuwa-tuwa kayo. Alam ko na high blood kayo eh. It's about time na ibalik na sa kanila ang title at original na konsepto ng Itbulaga. Na inangkin at ninakaw. Ito na naman siya si inangkin at ninakaw. It's sakit nito. Iyak na naman ito si Paulo Contis. Inangkin at ninakaw sa kanilang ng TPINC. Ngayon ay pwede nang patayin. Wow, wag naman. Easy. Patayin ng TPINC ang show na may yung show pala. Show na may pipitsuging host. Pipitsuging host. It's so hurt again. Anak ng teteng na yun. Pipitsuging host. Akala ko ba mga sikat kayo? Niyari kayo dito na si Rolando Pipitsuging host ang ninakaw na titulong konsepto ng Itbulaga. Pwede rin hindi na i-renew ng GMA7 ng kontrata ng TPINC. Ibinigay na sa 8 Showtime. Naku po, ito na siya. Ibinigay na. Hindi na, ay naku, kawawa na naman. Ito na ba yung sumpa ng trademark? Unti-unti nang gumagapang sa inyo. Ibinigay na sa 8 Showtime ni Vice Ganda ang time slot upang muling magtapat head-to-head ratings versus ratings ang 8 Showtime at original na Itbulaga ng Tito Vic and Joey. So hindi na natin basahin yung comment, masyado nang matagal, balik tayo dito. Ito pa yung isa. Dahil eto, ano naman to? Ano ang sa tingin nyo? Ito na, ano ba ito? Pinoy history. Pinoy history, sabi niya, dahil sa December 24 pa ang kontrata ng mga lusot sa GMA, noon time slot, ano sa tingin mo? Ang ipapalit nilang titulo ng show, ngayong bawal na nilang gamitin ang Itbulaga na may trademark under Joey De Leon TVJ. Ay eto, masayang basahin. Masayang basahin yung ano nito. Ano may tumutunog? Masayang basahin yung mga comment dito. Dito natin malalaman kung ano nga ba yung mga komento ng mga netizen. Kung ano yung mga gusto nilang ipalit sa the fake bull. Fake bull fake bull. Okay, basahin natin, mag-all comments tayo. Ito na, nakakabahan ako. Ito, ayon lang po ito sa nababasa ko Baka ano na naman niyang pinukoda-koda dyan. Eat all you can. Sige, si Raulo. Ginawa mo pagkain yun, Rebenson Si Raulo din to si Rebenson. Sabi, eat all you can. Ginawa mo restaurant yung hayop ka. Eat all you can. Sabi, totoo naman yung sinabi niya. Asa na, nawala tuloy. Eat all you can na. Ito, see you, Tom. Sabi ni, Tony Corasa. See you, Tom. See you tomorrow. Hype na yan, hype na title yan. Sige, saan pa? Ba't nawala? Nawala yung comment. Hindi kayo binlock na tayo. Ay, asan ba tayo? Wala na pala tayo na nawala pala tayo. Ito pala yun, Tingnan natin yung comment. Ba't nawawala? Bakit, binlock na ako ng Pinoy history? Ito. Eat all you can. Everybody's happy. Pwede. Happy, hippie, hey. Ito, happy lunch. Everybody happy kapuso. Saan pa? Eat Showtime. Visit. The Happy Show.
Happy time show. Happy lunchtime. Happy lunchtime. Tsaraulo din to. Di mo alam kung pabor ba sa Tape INC itong mga pinagsasabi nila o insulto eh. Ito pa isa. Respect daw. Respect. Ito sabi ni Nadine M. Halusus. Show na lang. Magandang tanghali, bayan. Copyright ulit sila dun, oy. Hindi rin yung pera. Ito, It Buligta. Okay, ang daming ano, It Halusos and Friends. It Halusos and Friends. Ginawa mong ano yun ano yun, yung sa cartoons? Nakalimutan ko may katunog to na title sa cartoons eh. It's a Gedli. Wish, ang dami kong tawa sa liligyo. Ang dami kong tawa doon sa ano. Ito malapit sa lahat. It's a Gedli. Uy, pwede ito Shoutout Tape INC, Lasos Brothers, Isko Moreno. Ito, maganda to. It's a Gedli. Olats and Friends. Ay, Olats and Friends. Ano to? Eat Lunch Show. Ano pa? Wala na. Paulit-ulit na lang yung comment. Wala na. Showtime 101. Ulaga Show. Ulaga Show. Happy ending. Ayan lang, sabi ni Jaime Cruz Estrella, happy ending daw. Ano pa? Asan na iba? Alam tayo maganda. Nakakatuwa. Happy Jail. Happy Jail naman tong isa. Okay, tama na yung tawanan. Dito tayo sa Dito tayo sa sinabi ni may video ba tayong papanoorin? Wait lang Dito to yung galit si Paulo Contis. Ito ata yung nakaraan Ay, napalitan niyo na po yung... Ay, wag na to. Dito tayo. Dito tayo sa interview sa kanya ng Pika Pika. Dito, maririnig nyo. Ito ang title is Paulo Contis 2. Focus daw sa It Bulaga para mapol kay Ara San Agustin. Nabanggit niya rin dito mga kadabarkads yung about po sa mga vlogger. Mga vlogger daw yung mga vlogger daw yung tawag dito. Mga vlogger daw yung mga vlogger daw lang yung nagpakalat ng chismis na sila ni Agustin. Ay ko anak ng teting naman to mga to. Kami pa yung sinisi mo. Samantalang naka-live kayo nun, nagharutan kayo dun. Tapos kami yung sinisisi nyo. Okay, play natin. Ano na yung latest sa inyo? After nyo mag-viral? Wala. Hindi ba kayo naging awkward after that? Hindi, diba? Alam naman namin yung ginagawa namin. Alam namin yung kumbaga, Limitations. actually nagsimula. Alam naman namin na yung nagsimula, mga vlogger na Kontra. Ang nagsimula daw ng issue sa kanila ay yung mga vlogger. So sino ba yung mga vlogger na against sa kanila? Ba't kami sisisihin mo? Una-una naka-live kayo, nagharutan kayo doon. Hindi, ano isipin namin? Ano isipin ng mga netizen? Ba't kami sisisi mo? Dapat sisihin mo ikaw. Hindi, una-una dito labas mo dito si Ara San Agustin sa issue na to. No, hindi nyo dapat binabash din yon kasi hindi naman bata pa yon at mas gets ko po yon na mag-host doon siya sa fake bull sa Colorum noon time show, no? So wala ho tayong problema doon kay Ara. Ang problema dito kay Paulo. Ba't kami sisihin mo? Ikaw dapat sa sarili mo yan. Oo, alam mo may ginagaya nyo? Aldab? Nga na lang kayo. Gaya mo Aldab, Paulo? Gusto nyo tumbasan yung Aldab? Di wow. Kakain ka pa ng 3 sakong biga, 3 sakong asin. Sumahan mo ng betchin. Lagyan mo na rin suka at saka toyo.
Tapos bilang kitang manok. Para adobo, rekta na. Ulitin natin ha. Alam niya daw na mga vlogger lang daw yung nagpaano. Ba't kami sisihin mo? Hindi ba Ara, ano nang latest sa inyo? After nyo mag-viral? Wala. Oh, wala. Hindi ba kayo naging awkward after that? Hindi, di ba? Alam naman namin yung ginagawa namin. Alam namin yung ano, kumbaga, Limitations. actually nagsimula. Alam naman namin na yung nagsimula, mga vlogger na, ano, na kontra. So, Pero may chemistry kayo. ano, Kami daw nagsimula. Ano nagsimula? Kayong nagsimula nun. Ito, ang inaano lang namin doon, yung sinasabi nyo na parang ano kasi, bumuo kasi kayo ng segment nyo na kayo mismo yung nanguna. Yung ginagawa nyo, kinopya nyo lang sa Aldab yan. Anak ng chuchay naman. Sabi, sisihin nyo kasi sisihin mo kami. Hindi, mga vlogger lang yung tingin mo sa amin, chismoso, mga chismosa. Konti lang. Konti lang. Sisihin mo yung mga bakit? Binalita rin kayo Binalita kayo ng GMA. Binalita kayo ng iba't ibang mga network. Ba't kinisisisi nyo? Okay, tuloy natin. May chemistry kayo. well, I think it's the closeness of the whole group. Kahit siguro ibigay mo kung kanino kami, di ba? Pak. Yung mga tao, kinikilig din sa amin ni Betong eh. Meron kami nung Sabado, meron kami ginawa. Kinikilig daw sa kanila. Mga tao kinikilig daw sa kanila ni Beto. OMG Ewan ko na lang ha. Kung kinikilig ba. Kinikilig ba? Susuka. Kami ni Betong, yung mga tao nagsisigawan eh. Pero opinion ba natin, napakaganda ni Ara at talaga namang Ako naman, wala namang question doon. Kaya nga, sa industriya yan eh. so, pwede kang malay. Wala, alam mo sa ngayon, Parang di ko nagustuhan yun Pero wala naman. Kasi binasabi ng reporter. So wala naman kasi nasa ano yan eh. Di ba maganda naman. Di ba sabi niya, parang nagtanong yung nagbibideo eh. Di ba maganda naman si Ara? Sabi niya, oo naman, kaya nga nasa industriya yan eh. So ibig sabihin, hindi pala mapapadpad ang mga pangit sa industriya ng showbiz. Anong industriya? O nasan ba si Ara? Sa showbiz, di ba? So, naku po. Hindi daw mapapadpad. Kawawa naman kami. Mukhang kasilado yung 2024 nitong namin Kailangan ko palang magpa-botox. Magpa-Vicky Bello. Oo, kawawa tayo dito kay Paul. to be honest, we're very busy making the show work. And with this kind of setup, we're very blessed na gawin yun. So walang ano. Wala. Hanggang sa show lang yun. I-ano lang natin yun. Gusto natin i-clear yun na it was all based on a sketch that we did and enjoy. And it was... Ay, sketch pa lang pala daw lang na. So yung mga banat mo pala kay sa Tito Vic and Joey Paulo, naka-tereplap, tereplapter, ano mo yung sinabi niya? Tereplapter. Kaya mo na nga yun. Ibig sabihin, nakaano lang din yung binabasa nyo lang din pala yan. So ibig sabihin, ganito pala. Ibig sabihin, hindi pala dapat sisihin dito si Paulo. Kapag may mga banat siya sa TBJ, isisi pala to sa writer ng TPINC. So di ba writer ng mga nagsusulat yung mga sasabihin nila, yung mga nilalagay sa screen, yung mga lumalabas sa screen, di ba? So ibig sabihin, writer pala ang bumabanat sa mga TBJ. So ngayon, yung writer, bago muna ipalabas yan, alam nilang noon time show niya kasi baka mapatawag sila na MTRCB. Papakita mo na aaprubahan muna ng pinakamataas sa kanila. So ibig sabihin, kung pinakamataas, edi halusos. Ibig sabihin, pinapabanatan ng halusos ang Tito Vic and Joey sa mga writer na gagamitin yung mga artista, ganun ba? Yan na natin.
out of context, and lalo tuloy na pag-usapan, lalo tuloy na grade. Pero may pagawa ka bang house with tao? Oo. Di pagawa, basta mayroong something. So gusto pala ni Paolo na nababas siya. Alam na, Utol Crisulo, 3 times a day pwede na. Oo, gusto niya pala. Sabi lalo daw, di lalo na pag-uusapan, lalo sumikat ba? Ang tanong ko lang, sumikat ba? Na-viral kayo dahil kay Yen, hindi dahil sa tandem mute. Yun yung totoo. Naging viral kayo dahil kay Yen. Dahil naging ang katanungan doon kung kayo pa ba. Hindi naging viral kayo dahil nag-love team kayo dyan. Tapos, tsaka ito pa, yung panggagaya nyo sa Aldab, ayun yun, doon kayo nag-viral. Bibiruin nyo nag-viral kayo pero sa ibang anggulo pa. Parang ano lang yan katawan, kaluluwa. Dapat yung katawan mo yung makilala nangyayari yung kaluluwa mo Yung hindi pala, mali pala, anino. No, yung anino mo yung nakikilala, hindi yung katawan mo Sabihin sumikit, kaya daw na pag-uusapan. Yabang talaga nito no? Kaya kakakasuhan. Okay, tuloy natin. Di ba't di nyo na lang ituloy yung ganong anggulo sa ARA kahit na pang show lang? Actually, ano pa rin naman namin, I just wanted it to be clear. Kasi syempre, kawawa rin naman yung tao. Wag na tayo dito. Ito tayo sa yung kakasuhan si Paulo Contis. No? Dito tayo. Ewan ko lang kung may ads to. Yun, okay, wala. Araw sa inyo, no? Paulo Contis, no? Yun yung topic natin. Paulo Contis, no? Posible makulong at yung mga kasama niya, no? Naku po. Lalo pa yung first day, di ba? Nandun siya. Alam naman niya na naka-infringement. Di ba? So, pero nagmamatigas siya. Kung alam niya. Forward natin, O nagsasalita niya, no? In the case of the host, Pakinggan nyo maigi. yun, no? Di ba, Jose Paulo? Lakihan pa natin para sa mga nakahawak ng cellphone. Yan. In the case of the host, hi sir, Willie Merclau, thank you. Thank you for coming to town. In the case of the host, who is not following the order of the intellectual property, intellectual property, Pakinggan nyo maigi to. Office of the Philippines. Office of the Philippines. Hindi ko to inimbento, hindi ko to ginagawa. Ayan, ano to, legit. IPOPIL. Legit po ito kasi galing po ito sa IPOPIL, sa IPOPIL, kung ano man tawag dun. Legit yan, legit. Reliability would depend on the specifics. Okay? Kapit na. Details of the situation, if they were aware of. Paulo, Contis, no? If you are aware of the IPOS order, alam mo yung order Order and intentionally. Naku. Intentionally. Paktay ka, Paolo. Paano yan? Cancel ang dream house. Intentionally promoted. Pinoromote mo pa yung Itbulaga. Yan pa, isa pa Hindi yan. naman sa'yo. Promoted the copyrighted. May copyright na yan kasi na-establish na dyan kung sino may-ari. Kung sino talaga ang di ba? O paano mo ngayon yan? So, palakpakan natin, no, yung ating kapatid, no. Nala, Ano na? Paano na to? Paring Wiki Mike Lau, no. Na talaga namang loyal, no, dito sa ating programa. Kawawa si Paolo. Alright. Cancel ang dream house. Ano sinasabi dyan? Okay sir, tuloy mo pa. Naka-live ata to nung video na to. Really Mike Lau, no? I said, hello. If they were aware of the IPOS order and intentionally promoted copyright defiance of it, they could be held liable. However, if they were unaware of the order, yan, they might be likely to be held liable. So, ayun Intellectual Property Office of the Philippines, IPOPIL,
Mayroon naman to sources, kompleto tayo. Tignan pa natin yung kulong, no? Yung binabanggit ang kulong. Okay. Copyright like Itbulaga liable for copyright infringement. The role of infringement. Direct involvement. If the host was directly involved in the decision, no? Lack of knowledge following order, no? Intentional or unintentional. If the Yan host na. intentionally Ito na, promoted ito na. the copyright name knowing it was infringing, they are more likely to be held liable than if they did so unintentionally. Nako po. So the more frequent, Oh. kung palagi, frequently and widely, the host promotes the copyrighted name, the more likely they are to be held liable. Pag palagi nilang pinapromote yun, yung Itbulaga na hindi naman Okay. kanila, yung host ay more likely liable, no? Maring So, nasaan yung kulong? ito yung kulong. Hinahanap natin yung kulong. Ano ba yung kulong? Isa na. Ba't di ko makita yung kulong? Yan. Lumagpas ka na, sir. Ibalik mo. Dito, banda. Yan. Sige pa. Imprisonment, no? Kita ko. Meron Ayun yung na eh. imprisonment. Kita ko na ni. Binabanggit yung imprisonment. Yan. Zoom. Tagal, sir eh. Excited ako dun sa kulong eh. Yun na nga, lumagpas ka na. Oh. Hindi yan. Ayun ba yun? Oh, yan nga. Hindi. Isa. Ayun. Ayan. Yan. Kuha mo din. Tagal In eh. this case, Yan, ano. in this case, Yan. was intentionally promoting a copyrighted name with the knowledge With the knowledge. of the IPOPILS order. Lahat naman nakakaalam na ng IPOPILS order, di ba? Oo. Is engaging in intentional copyright infringement. So, Paulo, kung ikaw ay involved, no, sa intentional copyright infringement, this action carries significant potential legal consequences, Naku po. including including number 1 is legal action by the copyright holder, kay Joey, the copyright holder of the Itbulaga, the copyright holder of Itbulaga Itbulaga. could file, kasi may nagtatanong nito file a lawsuit. Actually, sa atin na lang dito. Mas yung host, hindi masyado. Pero may kulong Ito, papunta na tayo sa kulong. Alam nyo ba ang sabi talaga? Yung GMA 7, sinabi ko lang posible, pero talagang sasabit sila dyan. Oo. Saka ko na lang ipapaliwanag kasi mahaba yung explanation dun Abutin ako ng siyam-siyam. So eto salamat kay akala ko dati is Kunyan to. Tingnan ko silipin ko lang ang mga videos niya. Ay hindi. Talagang siya. Okay. Talagang nagre-reaction siya sa sa mga viral issue. Ito po si Sir Jung Trending News AI Ang galing na explanation mo. Salamat sir sa video. So dito mga kabiyaya, mga kadaberkads, una-una ang magiging dito, hindi talaga 100% na makakasuhan si Paulo Contis. Alam nyo kung bakit? Kasi una-una talent po siya. Explain natin talent po kasi siya So sinusunod niya lang kung ano yung pinapagawa sa kanya ng mga boss niya. Kasi yung binasa niya, yung mga pagpo-promote niya kasi 'di ba? Sa pagpo-promote ng katulad nun yung copyright ng trademark na Itbulaga, binabasa po nila yun sa monitor. So ang pwedeng makasuhan dito, unang-una ay yung tape INC, yung production, hindi po kasama po yung talent. Para lang, ewan ko lang kung eto po ba ay 100% din na totoo Pero kung ganun man, na pwedeng makasuhan si Paulo Contis gawa ng pinopromote niya nga yung trademark na Itbulaga, paktay siya diha.
Pero sa pagkakaalam ko, hindi kasi talent lang siya. No, so binabasa lang nila yon yung kanilang sinasabi, yung anong title natin, Itbulaga, yung ginawa niya nung nakaraan, di ba? So alam ko, inaano niya lang yun, binabasa niya. No? So ngayon, ang makakasuhan dito, panibagong kaso ay yung Tape INC. Kung sakali man nakakasuhan sila ni Henyo Master Joey De Leon, pero alam naman natin na sobrang bait ng mga yan, kaya malabo din or 50-50 tayo dyan sa salitang kaso na yan. No, kaya ikaw, Paulo, nako, yung dream house mo. Ingat-ingat. Pero yung yung pala, yung GMA, isa rin pala to. Dito natin na nyo, alam nyo, hindi na mismo pinatunayan. Ito sa totoo lang, hindi na ho pinatunayan ng Tito Vic and Joey na kung anong ugali ang meron ng mga halusos or ang Tape INC or ang GMA, kundi kung sino pa, no, kundi itong Tape INC at GMA na ang mismong nagpakita sa mga tao kung gaano nila alipustahin or gaguhin ng Tito Vic and Joey. Hindi ko na ulitin yan, alam nyo na ibig ko sabihin. Pag inulit ko pa, ika nga ni Bayani kay Bong Navarro, katanga-tanga mo na. Papanood nyo ba yun? Yung clip na yun na sinabihan ni Bayani Agbayani si Bong Navarro na kapag inulit ko pa yan, tanga-tanga mo na. Wala lang, natatawa lang ako dun sa na yan. So yun, mga kabiyaya, mga kadabarkans, ano masasabi nyo sa video na to? Comment nyo lang po dyan, free yan. Kung gusto nyo magpalipad, bahala kayo. Kung gusto nyo rumekta sa Gcash do dahil malapit na rin ako mag-birthday, okay lang din. 0961-924-9686. Huwag ko napindot yun. So yun, ingat po kayo palagi and God bless, and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan, sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan